Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin ang teorya na nagsasabi na ang One Piece treasure nga daw ay nasa moon, at itong ang teoryang ito ay ang marahil ang siyang sagot sa malalaking misteryo nga sa One Piece series. Ang One Piece ay ang ipinangalan nga ng mundo sa lahat nga ng kayamanan na nakuha ng nooy Pirate King na si Goldie Roger, at sinasabi na ang ilang portion nito ay bilong nga kay Joy Boy during Void Century. Ang kayamanang ito ay sinasabi ang talagang unimaginable ang value nito, kung saan ang kayamanang ito ay marami nga ang naghahangad na maging ang crew ni Monkey D. Luffy ay nais nga na mahanap ang One Piece, pati ang ilan ngang mga pirata ay hinahangad nga ito upang sila ay tawagin ngang Pirate King. Natatanging member nga ng Roger Pirates crew na sumama nga sa paglalakbay ang nakakaalam ng exact na nilalaman ng kayamanang ito. At ito nga din ay ang pinapaniwalaan na currently ay located nga sa final island ng Grand Line, ang Laugh Tale. Sinasabing nang makarating nga ang Roger Pirates sa islang ito at makita nga ang Joy Boy's treasure, ay dito na nga nag-umpisa ngang tumawa ng tumawa ang Roger Pirates, at dinescribe nga ito ni Roger bilang tale full of love, kung saan dito na nga nag-umpisa na tawagin nga ang final island bilang Laugh Tale. At bago nga ma-execute itong si Goldie Roger, ay in-announce nga niya sa mundo na ang great treasure na ito could be claimed by anyone who could reach it. Pero kahit na nga na marami na ang nagsasabi na ang One Piece treasure na ito ay matatagpuan sa Laugh Tale, may mga teorya pa rin na nabuo na maaaring tunay na kinaroroonan nga ng One Piece treasure, at ito nga daw ay nasa moon. At ang teorya nga na ito ay ang siyang pag-uusapan natin sa videong ito. Ayon sa teoryang ito, ang teoryang ito na ang One Piece treasure ay nasa moon ay maaari ding maiuugnay sa ibang malalaking ngang misteryo nga sa One Piece series, tulad na lamang ng Poneglyph, ang Void Century, agenda ng world government, ang Celestial Dragon, ang Will of D, at kung ano nga ba ang tinatawag na ancient civilization na natagpuan nga ni Robin sa Shandora. Malaki nga ang papel ng moon sa teoryang ito, at ito ay nag-umpisa noong Skypiea Arc, at marami nga ang nagsasabi na ang arc na ito ay boring, pero maaaring ganito nga dahil maaaring nais ni Oda na hindi nga mapansin ng mga manonood at ng mga mambabasa ang ilan sa mga itinatago ngang detalye nga sa story. Dito nga si Robin ay nakarating nga sa City of Shandora, kung saan natagpuan niya ang ancient civilization na Fel. Ang Fel na ito ay merong ang multiple connotation, at maaaring ang ibig sabihin nito ay ang civilization ay na-wipe out by something, or it can literally mean na it fell from the sky. E paano kung sila ay nahulog mula sa moon? So fast forward nga tayo sa Thriller Bark arc, especially sa Eneru's Great Space Mission. Ito ay story sa kung papaano nagpunta sa moon si Eneru on a hot air balloon. Dito makikita ang ilang lore about nga sa ancient race of being called Moninites. Ito ay ang siyang nagko-confirm sa clue na meron ngang life sa moon 1,000 years from now. Kung mapapansin, dito sa picture, merong ancient wall painting of kinds, at makikita na merong 3 different races with wings at iba't ibang ang hairstyle. At dito nga sa picture naman na ito ay familiar ang hairstyle, diba? Ito ay dahil maaaring nakita na natin sila at some point sa mga adventure nga ni Luffy. Ang ipinapakita ang picture from the left ay Kidatsu from Eneru's hometown of Bilka. Tapos Wiper mula nga sa Shandora at Konis mula nga sa Skypiea. At ito ay ang magpapatunay na ang tao na mula nga sa moon descendant to the One Piece Earth and started living among people. Pero bakit? Ito ay dahil sa ang kanilang tahanan na moon ay inatake nga ng space pirates. Ang mga taong ito ay technologically advanced at ang unang nag-build ng 2 ancient
ancient weapons of mass destruction, namely Pluton and Uranus. It makes sense na pinangalanan sila after planets that's referring to their interstellar origin. At nang nagpunta sila dito sa mundo ay sinundan pa rin sila dito ng space pirate at sila ay inubos. Lahat ng trace patungkol sa kanila ay binura at iilan nga lang ang nagawa ngang makatakas dito. At ang natatanging bagay na hindi nga nasira ng space pirate na ito ay ang phoneglyph, dahil maaaring ito ay gawa nga sa indestructible materials. At ayon nga kay Robin, ang batong ito ay naglalaman ng totoong history sa kung ano nga kaya ang totoong nangyari sa Void Century. Binura nga ng mga space pirate ang kahit anong nangyari sa Void Century dahil gusto nilang itago ang katotohanan na pinatay nila ang buong civilization from the world, so they wipe everyone's memory clean. Pero ito nga ang tanong, ano nga ba ang nangyari naman sa mga space pirates? Ang mga space pirate na ito ay descendant na nila ang tinatawag natin ngayon na Celestial Dragon. It make all sense kung bakit nga sila ang highest form of authority sa world government. At kung mapapansin din, ang mga Celestial Dragon na ito ay nakasuot nga ng white suit na mayroong ang glass helmet over their head na para bang sila ay isang astronaut. At ngayon, ang secret agenda ng world government ay ang siyang magpapatahimik naman sa mga taong nakakaalam or may alam sa mga ginawa nga nila dati. Kaya naman maaaring sa final war ito ay against sa world government. Pero sino nga naman ba ang magre-raise up to the challenge? Dito naman napapasok ang Will of D. Kung mapapansin, ang letter D ay mistulan ngang half moon. Alam din natin na iilan nga lang na tao ang may D sa kanilang pangalan, tulad na lamang ng lineage ni Luffy, Blackbeard at Trafalgar Law. Ayon sa teorya, sila ay children that born noong ang mga tao sa moon ay nagpunta dito sa mundo and procreated with half the genes na mula nga sa moon parent and half naman mula naman sa earthly parent. So ang D sa kanilang pangalan signifies same thing. At si Luffy ay kabilang sa half descendant ng Moon People. Nag-umpisa nga ang teorya na ito noong inilabas nga ni Oda ang drawing na si Luffy ay merong wings na possible reference to the Money Knights. It make all sense na mula sa story point of view na ang mga descendant ng Moon People ay maghihiganti against nga sa mga descendant nga ng Space Pirate thousands of years after ng initial defeat. Samantala, ang Rough Tale naman ay probably ay ang kung saan nga ang true history ng Void Century is finally revealed at si Luffy at ang crew niya ay pupunta sa moon upang hanapin nga doon ang One Piece at maaaring ang One Piece na ito ay ang siyang tutulong upang nga ay mawasak o matalo ang Celestial Dragons at maghatid nga ng kapayapaan sa mundo ng One Piece series. Ito nga ang nakatadhana kay Luffy noong sinabi nga niya na gusto nga niyang maging Pirate King at maging ang freest man in the world. At maaring it helps scientifically ang moon controls the tides o yung alon. So Luffy conquering the moon would metaphorically mean na siya ay ang ruler of the seas. So yan nga ang teorya patungkol nga sa kung saan nga ang One Piece at ang maaring sagot nga sa mga malalaking teorya sa One Piece series. So, agree ba kayo dyan sa teorya na yan, guys? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!